1. Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyan pagkakataon ng rabay para po tayo ay makapag-aral muli ng kanyang salita. At sa mga kapatiran po natin, lalong-lalo na po sa mga nakikinig sa Messenger at sa Facebook at sa YouTube sa susunod na mga araw, pagpapala pong kaalaman sana sa inyong ibigay ng ating Ama at ng ating Rabay, para maunawaan po ninyong kwento ng kanyang mga aral. At sana magkaroon tayo ng pagkakataon na maibuhay ang mga aral na ating maririnig. Lalong-lalo na pag tayo po ay nagsasabing may mga kabagabagan sa ating mga pananampalataya. May mga hinaing sa ating mga buhay. Maalala natin ang kwento ng Rabay sa kanyang mga aral na ibinibigay sa atin, para ito ay magbigay sa atin ng tinatawag na tatag ng pananampalataya at pag-asa, na alam natin na ano man yung dumarating sa ating buhay, ito po ay para sa ating ikatututo at ikabubuti. Ano po? Kaya kung kayo po ay nakahanda na, tayo na po nating tignan at dinggin ang aral na ibinigay ng Rabay. Dahil ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Ang aral po na ibinigay ng Rabay ay may pamagat na do not be deceived by your thoughts. Huwag tayong padaya sa ating mga kaisipan. Alam po ninyo, sa pang-araw-araw nating buhay, may mga pagkakataon na yung ating sariling kaisipan, yung ating sariling pangunawa, ang nangingibabaw sa atin. Bagamat nakakarinig tayo ng mga salita ng Ama at mga sinasabing advice o payo ng mga nakakatanda sa atin, o yung mga sinasabi nating elders sa assembly o mga pastors o mga deacon, may mga pagkakataon na tayo pa rin yung nakakapangyari dahil iniisip natin na tayo ay mas tama. Kaya sa araw pang ito ay tatalasasin natin yung panganib na may bibigay sa atin kung tayo po ay padadaya sa ating mga kaisipan. Na pag sinabi kong padadaya, yung mga kaisipan natin, iniisip natin na tayo ang tama. Pero kung titignan natin maigi, wala po tayo sa lugar. Ito yung puntong tayo yung nagmamalaki na alam natin yung kwento ng ating buhay. Pero yung katotohanan, wala tayong alam na kwento. Ang nangingibabaw lang sa atin, yung tinatawag nating pagiging matigasin ng ulo, o sometimes yung pagiging ating tinatawag na pagtitiwala sa ating sarili na kung minsan ay wala sa lugar. Kaya talasasin po natin ng kwento, kung bakit tayo ay hindi dapat padaya sa ating mga sariling kaisipan, lalo't ang ating kaisipan ay taliwas doon sa aral na naririnig natin. Lalo na kung tayo ay hindi na nakakarinig ng aral at tayo ay tinatawag na wala ng panahon para sa pakikinig sa aral ng ating Ama at ng ating Rabay Yeshua. Talasasin po natin ang kwento ng ating Rabay. Simulan po natin dito sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 6 verse 5 ay ganito po ang sinasabi. Genesis 6:5, ganito ang sinasabi. At nakita ni Amang Yahweh na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Now, anong nakita ni Amang Yahweh? Nung ginawa niya ang tao, matapos niya siya bigyan ng kanyang pagpapala na mabuhay dito sa lupa. Nakita ng Ama na ang mga araw ng tao o ang kasamaan ng tao sa lupa ay mabigat. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang. Anong sabi niya? Ang haka ng kanyang puso. The thoughts, yung kanyang haka, yung kanyang kaisipan, ay kasamaan daw po ang kanyang naiisip. So makikita natin ng anumang kaisipan na taliwas sa salita ng Ama
ayon sa sinasabing pangunawang binigay sa atin ng Ama, ito daw po ay kasamaan sa harapan ng Ama. Kaya, akma lamang na ang ibigay na pamagat ng ating rabay, ay huwag tayong padaya sa ating kaisipan. Dahil ang ating kaisipan pala, kung ito'y magiging taliwas sa Ama, no po, tayo po ay makakasalangsang sa salita ng Ama. Dito po sa Isaiah, tignan po natin ang kwento ng rabay. Ano po? Sabi kanina sa Genesis, ang kaisipan ng tao ay masama. Kaya dito sa Isaiah ay patutunayan ng Ama na ang kaisipan ng tao, anuman yung kanyang hinahaka, ay malayo sa kaisipan ng ating Ama. Sabi niya dito sa Isaiah chapter 55, binibigyang kumpara ng Ama ng anumang kaisipang taliwas sa Kanya ay malayo sa katotohanan at taliwas, ano po, sa paggawa ng kabutihan. Isaiah 55 verse 7. Ito yung kwento. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. Bakit? Sabi nga kanina ng Ama, kasamaan ang nasa isip ng tao. Kaya anong gagawin ng tao? Manumbalik siya kay Amang Yahweh at kaaawaan niya siya at sa aming Elohim sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. So kung ang sino man po sa atin ay may haka mula sa kaisipan ng tao, ito po ay masama. At ito po ay magiging, pagpapalang mula sa Ama kung ito po ay ating tatalikuran at manunumbalik sa Ama. Then, darating sa atin ang ating pagpapala. Dahil ang ating magiging kaisipan ay mula sa Ama. Pero hanggat hindi natin natututunan ng aral ng Ama, itong sabi niya sa verse 8, sapagkat ang aking mga pag-iisip, sabi niya Mang Yahweh, ay hindi ninyong mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi niya Mang Yahweh. Anong sabi niya Mang Yahweh? Ang inyong kaisipan ay hindi ko kaisipan. At ang aking mga lakad, sabi niya Mang Yahweh, ay hindi ninyo lakad. Bakit? Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. So makikita natin yung pagitan ng kaisipan ng isang tao sa kaisipan ng kanyang Elohim. Kaya tayo ay inaaralan ayon sa gabay ng banal na Espiritu dahil hindi tayo matututo sa aral ng Ama kung ang ating bibigyang diin ay ang ating sariling kaisipan. Kaya sa kwentong ito ng rabay ay tatalasasin natin yung mga bagay na pwede nating gawing aral sa mga tauhan ng Biblia na umasa sa kanilang sariling kaisipan. Ano po? At sana ito ay maging aral sa atin. Dahil sabi dito sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ito ang sabi pa sa Jeremiah, Jeremias o Yermiyahu o Yermia. Jeremias chapter 17 verse 9. Ito ang kwento ni Yermiyahu. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sino ang makaaalam? Ang sabi niya, ang puso, meaning ang kaisipan ng tao, ay totoong mandaraya. Ibig sabihin, ang ating kaisipan ay dinadaya niya tayo para iliko tayo sa kaliwa. Para wag nating gawin ang kagustuhan ng Ama sa atin. Baluktutin ang pangunawa na ibinigay ng Ama sa atin, bakit ang ating kaisipan ay totoong mandaraya. Kaya tabi-tabi po tayo sana ay matuto sa aral
at wag tayong padaya sa ating mga kaisipan. No po? Dahil kung maalala nyo na may sinulat si Haring Solomon tungkol sa kaisipan ng tao. Proverbio chapter 16 verse 5. Ito pa ang sabi. Bago natin talakayin yung mga kwento na sinasabi ng rabbi, para magkaroon tayo ng idea o background na ang kaisipan ng tao, kapag siya lamang yung aking pinagsasanggunian, no po, malabo sa katotohanan. Taliwas sa salita ng Ama. Sabi dito sa aklat ng Misle o Kawikaan, chapter 16, verse 25, may daan na tila matuwid sa tao. Ayan, anong sabi kanina ni Jeremias? Ang puso ng tao ay mandaraya. Kaya sabi dito ng Solomon, may daan na tila matuwid sa tao. So sa ating pangunawa, sa kaisipan ng tao, matuwid ang daan na ating tinatahak. Pero since ito ay taliwas sa salita ng Ama, ang hindi natin alam, ang dulo ng ating dinadaanan ay daan ng kamatayan. Ouch! Kaya mga kapatid ko, titignan natin ang kwento ng rabbi. Kung bakit tayo ay pinag-iingat na tayo sana ay huwag dayain o huwag tayong padaya ng ating mga sariling kaisipan. Yung kaisipan ng tao. Tayo ay sana ay magkaroon ng tinatawag na discernment upang unawa kung ano ang ating binibigyang daan at ating sinusundang mga tinatawag na mga desisyon sa buhay. Ano po? Dahil kung alam natin ang kwento, sabi diyan dito, may daan sa ating paningin na tila matuwid, pero sa katotohanan, ito ay tungo sa kamatayan. Kaya sabi dito sa Deuteronomio ng panahon ng mga Israelita, ito ang sabi ni Moses nang siya po ay malapit ng magpaalam. Dahil ang Deuteronomio yung huling aklat na sinulat ni Moses. At siya po ay nasa dulo na ng kanyang pamamaalam. Ano po? Deuteronomio 29. Ito ang sabi ni Moses. Verse 19. 29:19, sabi niya, at mangyari na pagkakanyang narinig ang mga salita ng sumpang ito. Now, ito yung ibinigay ni Moses na huling mga taludturan niya bago siya kunin ng Ama. Ang mga pagpapala na ibibigay ni Amang Yahweh sa bayang Israel sa kanilang pagsunod at ang mga sumpa na ipapadala naman ni Amang Yahweh kung ang mga Israelita ay magiging matigasin ng ulo at tatalikod sila sa kanilang Ama at Elohim. Ito ang sabi ni Moses. 29:19, at mangyari na pagkakanyang narinig ang mga salita ng sumpang ito, na kanyang basbasan ang kanyang sarili sa kanyang puso na magsabi, ako'y magkakaroon ng kapayapaan. Now, can you imagine that? Kung paano dinadaya ng ating kaisipan ng ating sarili? Bagamat ang sumpa ay dumarating sa atin, ang sasabihin daw natin sa ating puso, babasbasan niya ang kanyang sarili at magsasabi, ako'y magkakaroon ng kapayapaan. Paano? Bagaman ako'y lumalakad sa pagmamatigas ng aking puso upang ilakip ang paglalasing sa kauhawan. Anong sabi niya? Babasbasan daw niya ang kanyang puso. Bagamat alam daw niya sa kanyang sarili na siya po ay lumalakad sa kalikuan. Sasabihin niya sa kanyang sarili, ako ay magiging payapa. Ibig sabihin, mabubuhay siya sa kanyang sarili at ang kanyang sariling pangunawa, ang kanyang aasahan sa buhay na ito. Bagamat ipinangako ni Amang Yahweh na pararatnan niya ang mga sumpa sa kanya. Yun ang sinasabi nating pandaraya sa ating sarili. At ito yung kinatatakutan natin na mangyari sa ating buhay. Kaya may mga pagkakataon na tayo ay napapalungi sa buhay natin. Kaya may pagkakataon na makikita natin na marami sa ating mga nananampalataya nung una ang mga nangawawala sa pananampalataya. Bakit? Dahil maaaring sila ay nagpadaya sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga desisyon sa buhay na hindi nila alam
kung saan manggagaling ang pasya dahil hindi sila nakikinig sa pasya na ibinibigay ng Ama. Kaya simulan po natin ang kwento dito sa pangalawang Samuel chapter 4. Now, ito na yung kwento ng mga sinasabing nagpadaya sa kanilang mga sarili at inisip nila na ito'y makakabuti sa kanila. Pangalawang Samuel chapter 4. Ito. Now, ang kwento dito sa pangalawang Samuel, noong panahon ni David. Ano po? Wala na rito si Saul. Patay na si Saul. So, habang tinitipon ni David ang bayang Israel para pagharian niya, ano po? May umusbong na anak ni Saul para magmana sa kaharian. Now, bagamat diniklara na dito si David, ano po? Pero may umusbong na anak ni Saul na natira. Ang pangalan niya ay si Isboset. Ayan. Chapter 4. Si Isboset ay anak ni Saul. At according dito, siya ay tumayong hari pansamantala. Tumayo siyang hari pansamantala. Bakit? Dahil pinili siya ni Abner. Si Abner yung kanyang parang nanunungkulan bilang kapitan ng hukbo. Pero ang kwento rito, mayroon siyang dalawang lingkod. Ano po? Dito sa verse 5. Ito ang kwento. Ang mga anak ni Rimnon na Beroita na si Rekab at si Baana ay nagsiyaon at nagsiparoon ng may kainitan ng araw sa bahay ni Isboset na doon siya nagpahinga sa katanghaliang tapat. So, ang kwento rito ay mayroong dalawang punong kawal si Isboset. Ang pangalan ay si Banaa at si Rekab na anak ni Rimnon na Beronita. So, dalawa sila na magkapatid. Sila yung mga kasama niya na tinatawag na mga punong kawal nung panahon ni Isboset. Ang ginawa nila, pinuntahan nila yung hari habang siya nagpapahinga. And then, sabi niya dito sa verse 6, sila ay nagsipasok doon sa bahay, sa gitna ng bahay na parang sila ay kukuha ng trigo at kanilang sinaktan siya sa tiyan. At si Rekab at si Balaam na kanyang kapatid ay nagtakas. Anong ginawa nila kay Isboset na kanilang hari? Pinatay po nila si Isboset. Ano po? Pinatay po nila si Isboset. Yun ang kwento rito. Pero ang pupuntahan natin ay dito sa verse 8. Dahil matapos nilang patayin si Isboset, ano po? Pinugutan nila ng ulo si Isboset. At alam niyo kung saan dinala? Dinala nila kay David. Ayan. Now, bakit? Kasi sa pag-unawa ng dalawang ito, magkaaway si Isboset at si David. Bakit? Dahil alam nila ang kwento na bagaman si David ang itinanghal na hari ng ating Ama at Elohim, naghahari din si Isboset. So, sa kanilang paningin, ano po, magkaaway yung dalawa. Kaya nung pinatay nila si Isboset, sa kanilang pangunawa, ay magiging kakampi nila si David. Ito ang sabi nila dito sa verse 8. Matapos nilang pugutan ang ulo ni Isboset, kanilang dinala ang ulo ni Isboset kay David sa Hebron. Bakit? Si Isboset ay nasa Jerusalem. Doon siya naghahari. Si David ay nasa Hebron. Doon siya naghari. Naghari siya ng 7 taon at 6 na buwan. Doon siya naghari. Ano po? Sabi niya, naghari siya sa Hebron. At itong sinabi ni Banaa at ni Rekab. Tingnan mo, Haring David, ang ulo ni Isboset na anak ni Saul, na iyong kaaway na umuusig ng iyong buhay. Anong sabi nila kay David? Haring David, narito na yung kaaway mo. Ang ulo ni Isboset. At anong sabi ng dalawang magkapatid? Dingin ninyo kung anong sabi nila. Ipinaghiganti ni Amang Yahweh ang aking mahal na hari sa araw na ito kay Saul at sa kanyang binhi.
Now, anong sinabi ng dalawang magkapatid? In-invoke nila ang pangalan ni Amang Yahweh. Sinabi nila, ipinaghiganti ni Amang Yahweh, Haring David. Ipinaghiganti ka ng ating Ama at Elohim sa iyong kaaway. Kaya namatay si Ishbosheth. Now, tama po ba ang pangunawa na ibinigay ng dalawang magkapatid? Now, in-invoke nila ang pangalan ni Amang Yahweh. Nasa kanilang pangunawa. Gumawa sila ng tama sa harapan ni Amang Yahweh at sa harapan ni Haring David. Kaya nang sila nagpakita kay David, Haring David, ipinaghigantikan ni Amang Yahweh sa iyong mga kaaway. Pero sa ginawa po nila, natuwa po ba si David? Ha? Sabi po dito sa verse 9, ito ang sagot ni David. At sinagot ni David si Rechab at si Banaa na kanyang kapatid na mga anak ni Rimnon at Beronita. At sinabi ni David sa kanila, buhay si Amang Yahweh na siyang tumubos ng aking kaluluwa sa buong kahirapan. Ito naman, anong sabi ni David? In-invoke din ni David ang salita, ang pangalan ni Amang Yahweh. Buhay si Amang Yahweh, sabi niya. Na siyang nagligtas sa akin, sa aking kaluluwa. Now, nagkwento si David nang saysayin ng isang lalaki kung paano namatay si Saul. Inakala ng lalaking ito, sabi niya, na nagdala siya ng mabuting balita. Bakit? Dahil sinabi ng lalaking ito, pinatay ko si Saul. Bakit? Dahil sinabi ni Saul, napatayin ko siya. Pinatay ko si Saul. Pero anong sabi ni David? Pinagpalabas siya na hindi. Dahil sa ginawang ito ng taong ito, sabi niya, pinatay ko ang taong ito. Sa kagantihang binigay ko sa kanya sa kanyang balita. Meaning sa kanyang pangunawa, magandang balita yung binigay niya sa akin. Pero ang ibinigay ko sa kanya, sabi niya, ay kamatayan niya. Now, sa ibinigay ninyong balita sa akin, sana, gaano pa kaya kung pinatay ng masasamang lalaki ang isang matuwid na tao sa kanyang sariling bahay, sa kanyang higaan? Hindi ko ba siya sisaya sa atin ngayon ang kanyang dugo sa inyong kamay at aalisin kayo sa lupa? So anong ginawa ni David doon sa magkapatid na naghihintay ng pabuya? Nasa kanilang pangunawa ay gumawa sila ng mabuti. In-invoke pa nila ang pangalan ni Amang Yahweh. Anong ginawa ni David? Ipinapatay po ni David sila sa kanyang mga kawal. Now, ulitin po natin. Ginawa ng dalawang magkapatid na ito na patayin si Ishbosheth dahil sa kanilang pangunawa. Kagustuhan ito ni Amang Yahweh. Bakit? Dahil sa kanilang pangunawa, tinutulungan nila si David. Dito natin makikita na ang magkapatid na ito ay hindi nakakaunawa sa salita ni Amang Yahweh. Ano po? Hindi nila naunawaan na hindi ganito naghihiganti si Amang Yahweh sa kanyang mga kaaway. Dahil hindi nila alam ang kwento na hindi naman pala magkaaway si Ishbosheth at si David. Bakit? Maalala niyo yung kwento na maraming pagkakataon si David para patayin si Saul. Pero sabi ni Saul, hindi ko pwedeng patayin ang pinahiran ng ama. At garon din yung kanyang mga sangbahayan. Yun ang hindi nalamang kwento ng dalawang magkapatid na to. Kaya tingnan po natin kung paano ginaya ng kaisipan ng dalawang magkapatid ang kanilang puso. At dahil dito sila'y pumatay, and at the end of the day, naging sanhi para sila naman po ay mapatay at ipapatay ni Haring David. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Marcos chapter 7 verse 21. Ito ang sabi ng Marcos 7:21. Marcos 7:21, sabi niya rito, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Again, ang mga pakikiapid, ang pagnanakaw, ang pagpatay sa kapwa-tao at ang mga pangangalo niya. Saan daw nagmumula ang pagpatay? Sa masamang kaisipan ng tao.
At ito yung naisip ng dalawang magkapatid. Pumatay sila sa kanilang pangunawa, ito ay makakabuti. Dahil sila ay mabibigyan ng pabor kay Haring David. No po? So talasasin po natin kung gaano kabigat ang tayo ay madaya ng ating sariling mga kaisipan. Dito sa Jeremias, isa na namang kwento. Jeremias chapter 28. Now, maalala niyo ang kwento ng Jeremias? Noong panahon ni Jeremias, ano po? Ang kwento po ni Jeremias ay pinili siya ni Amang Yahweh magmula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Yun po ang kwento ni Jeremias. Bakit? Para siya ay maging propeta ng bayang Israel. Bakit? Dahil sa panahon ni Jeremias, ano po? Ipinaunawa ni Amang Yahweh na kung hindi magbabago ang bayang Israel sa kanilang pagtalikod sa kanya at paggawa ng kasamaan. Sabi po ni Amang Yahweh, kanyang lilipulin ng bayang Israel at ipapatapon sa malayong lugar at sila ay magiging alipin for 70 years. Kaya yun ang mission ni Jeremias. Ang mission ni Jeremias ay papagbaguhin ang kapusuan ng bayang Yehuda, dahil Yehuda rito ang kwento. At merong sinasabing kasamahan ni Propeta Jeremias na tinatawag ding mga advisors ng bayang Yehuda. Ito yung kwento ng chapter 28. Sabi dito sa chapter 28, puntahan natin ang kwento. No po. At nangyari ng panahon ding yaon sa pasimula ng paghahari ni Zedekiah na hari sa Yehuda sa ika-4 na taon sa ika-5 buwan na si Hananiah na anak ni Hazor na propeta na taga-Gabaon ay nagsalita sa akin sa bahay ni Amang Yahweh sa harapan ng mga saserdote at ng buong bayan na nagsasabi, ganito ang sinasalita ni Amang Yahweh ng mga hukbo ng ama ng Israel. Anong sabi ni Hananiah? Ganito ang sinasabi ni Amang Yahweh. Anong sinasabi ni Hananiah na sinabi daw ni Amang Yahweh? Aking inalis ang pamatok ng hari sa Babylonia. Samantalang ang sinasabi ni Amang Yahweh kay Jeremiah, Jeremiah, sabihin mo sa bayang Israel, pag hindi sila magbabago sa kanilang kasamaan, tatalikod sa kanilang paggawa ng kasamaan, sabi niya, sila ay aking ipapasakop sa Babylonia at sila ay bibigyan ko ng pamatok mula sa Babylonia. Pero anong sinasabi ni Hananiah? Sabi ni Amang Yahweh. Ayan. Alam nyo, nakakatakot na lumabas sa ating bibig na sasabihin natin inbook. Sinabi ni Amang Yahweh sa akin. Alam po ninyo, magsalita na tayo na magsalita, pero huwag nating i-invoke ang pangalan ni Amang Yahweh kung hindi talaga sinabi ni Amang Yahweh, dahil matakot po tayo sa ating salita. Itong sinabi ni Hananiah, kaya sabi niya dito sa verse 11, at si Hananiah ay nagsalita sa harapan ng buong bayan na nagsasabi, ganito ang sabi niya Amang Yahweh. Inulit pa ni Hananiah. Now, this time sa harapan, ng buong bayan. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh, gayon ko rin babaliin ang pamatok ni Nebukadnezar na hari sa Babylonia sa loob ng 2 taong ganap sa patok ng lahat ng bansa. At ang propeta Jeremias o Yermiyahu ay yumaon ng kanyang lakad. So nagsalita si Jeremias tungkol dito, pero nagsalita din si Hananiah. Kaya anong ginawa ni Jeremias? Umalis na lamang po siya. Pero anong ginawa ni Amang Yahweh kay Jeremias? Pinabalik po ni Amang Yahweh si Jeremias. Pinabalik ni Amang Yahweh si Jeremias. Kaya sabi na dito sa verse 15, nang magkagayoy sinabi ng propeta Yermiyahu kay Hananiah na propeta. Propeta daw siya. Sabi ni Jeremiah, dinggin mo ngayon na Hananiah ang salita ni Amang Yahweh. Now this one.
Umalis na si Jeremiah, pero pinabalik po siya ni Amang Yahweh. At itong sinabi ni Amang Yahweh para kay Hananaya. Dinggin mo ngayon, Hananaya. Hindi ka sinugo ni Amang Yahweh, kundi iyong pinaasa ang bayang ito saan sa kasinungalingan. Now, pero sinabi ni Hananaya twice ng kanyang salita ay galing kay Amang Yahweh. Alam nyo, ito yung nakakatakot na tayo ay dayain ng ating mga kapusuan. Dahil baka ang ating mga naririnig na salita, sa atin galing yun, hindi galing kay Amang Yahweh. Yung naririnig nating desisyon, tayo pala ng desisyon, hindi kay Amang Yahweh. Yun ang nakakatakot, na isipin natin na ito'y galing kay Amang Yahweh. Ha? Now, I pray na maunawaan natin ang pwede na sometimes sa mga desisyon natin sa ating buhay, iniisip natin sa ating sarili, galing kay Amang Yahweh yung desisyon natin, pero at the end of the day, hindi pala galing kay Amang Yahweh. Sarili pala natin yun. Katulad ng inisip ni Hananaya. Katulad ng inisip ng dalawang magkapatid. Kaya anong sabi ni Amang Yahweh kay Jeremiah? Hindi ka sinugo ni Amang Yahweh, Hananaya, kundi iyong pinaasa ang bayang ito sa iyong kasinungalingan. Verse 16, kaya't ganito ang sabi ni Amang Yahweh, narito ikaw, Hananaya, ay aking palalayasin mula sa ibabaw ng lupa. Mamamatay ka this year. Ouch. Mamamatay ka sa taong ito, sapagkat ikaw ay nagsalita ng paghihimagsik laban kay Amang Yahweh. Bakit? Harap-harapan. Kinontra ni Hananaya ang salita ni Amang Yahweh na sinasabi ni Jeremiah. At sinabi mismo ni Hananaya na ang kanyang salita ay galing kay Amang Yahweh. Yun ang nakakatakot. Now, nangyari ba yung sinabi ni Jeremiah na mula kay Amang Yahweh? Na on that year, mamamatay si Hananaya? Yes. Verse 17. Sa gayoy namatay si Hananaya na propeta ng taong ding yaon sa ikapitong buwan. Now, dito po natin makikita mga kapatid ko. Now, kailan nagsalita si Hananaya? On the 5th month. Nung ikalimang buwan siya nagsalita. So, after 2 months, namatay po siya. After 2 months. Sabi ng asawa ko, binigyan pa siya ng pagkakataon. Probably, dahil hindi siya pinatay kaagad. No po, hindi siya pinatay kaagad. Makikita natin yung pandaraya na ginawa ng kaisipan ni Hananaya sa kanyang sarili. Bakit? Dahil ang tingin ni Hananaya sa kanyang sarili ay pakikinggan siya ng bayang Israel. Yes, pinakinggan nga siya dahil hindi nakinig kay Jeremiah ang mga Israelita o ang mga Hudyo. At nangyari din kay Hananaya yung mga hindi nakinig sa kautusan niya sa salita. Itong mga ito na nakikinig, sina Zedekiah, ang kanyang mga anak, kasama sila sa pinatay nung panahon ng Babylonia. So makikita natin mga kapatid ko, yung pandaraya ng ating sariling kaisipan, at tayo din naman na nakikinig doon sa nagbibigay sa atin ng pandaraya. Yung ating mga tinatanong, kung ano yung mangyayari sa atin. Yung ating mga hinihingan ng payo. Yung hinihingan natin ng payo, okay lang kung yung mga hinihingan natin ng payo, marunong sa salita ng Ama. Therefore, masasabi ko, na mas magiging magandang kanilang payo dahil nasa kanila ang kautusan ng Ama at nasa kanilang salita ng Ama. Pero kung yung mga payong kinukuhan natin sa hindi natin kakilala, baka kaibigan lang natin o kasamahan sa trabaho at ang kanyang gusto pareho lang ng iyong gusto, talagang magkakasundo kayo dun sa gusto mong mangyari. At yun mo iisipin sa sarili mo, galing ito kay Amang Yahweh. Ayan. Yun ang nakakatakot. Ano po? Yun ang nakakatakot. Kaya sabi niya dito sa chapter 5 verse 12, puntahan uli natin si Jeremiah, chapter 5 verse 12. Ito ang sabi niya. Chapter 5, verse 12 and 13. Jeremiah pa rin. Kanilang ikinaila si Amang Yahweh. Tama ba? Yes. Yung sabihin mo na galing kay Amang Yahweh salita mo, samantalang hindi, itinatapwa mo si Amang Yahweh.
Hindi mo binibigyang halaga yung binabanggit mong pangalan. Wala kang takot. Now, imaginin mo na ang gumawa ng langit at lupa na at sa isang kisap mata, pwede kang patayin ng pangalan ng iyong itong sinasalita. Pangalan ng ating Ama na may kapangyarihan ayon sa sinasabi sa Isaiah chapter 42 verse 8 ng kanyang pangalan ay hindi niya ibibigay ang kanyang karangalan sa ibang mga pangalan. Sa ibang Elohim. Dahil wala namang ibang Elohim maliban sa kanya. Ano po? Inyong ikinaila. Ang sabi niya, verse 12, kanilang ikinaila si Amang Yahweh, sinabi, hindi siya ni darating sa ating kasamaan, ni makakakita tayo ng tabak unang kagutom man. Itong sinasabi nila nang nagsasalita si Jeremiah. Hindi si Amang Yahweh ang nagsasalita kay Jeremiah. Hindi darating sa atin ang gutom, hindi darating sa atin ang kamatayan, hindi darating sa atin ang mga tabak. Itong sinasabi ng mga mamamayan ng bayang Hudyo nung panahon na nangangaral si Jeremiah. Bakit ipinapangaral ng Jeremiah, darating sa inyo ang gutom, darating sa inyo ang kamatayan kung hindi kayo magbabago. Pero sinasabi nila, hindi mangyayari sa amin. At ang mga propeta ay magiging parang hangin. At ang salita ay wala sa kanila. Ganito ang gagawin sa kanila. Kaya ang mga nagsasalita sa kanila ng mga kasinungalingan, sila yung mga tinatawag na bulaang mga propeta ng panahon nila. Bulaang mga guro na nagbibigay ng kanilang mga payo na walang silbing mga payo. Ano po? Bakit? Ito ang sabi sa Roma chapter 1 verse 21. Now, alam ng bayang Israel ang kaluwalhatian ni Amang Yahweh, tama? Alam nila. Alam ng kanilang mga ninuno kung sino ang gumawa ng mga himala nang sila'y iniahon mula sa Ehipto. Hinati ang dagat na pula. Nagpaulan ng mana mula sa ilang. Nagpaulan ng pugo para sa kanilang pagkain. Alam nila ang mga kapangyarihang ipinakita ni Amang Yahweh sa kanilang mga ninuno. Pero anong sinabi nila? Sinabi ni Saulo dito sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 1 verse 21. Ito ang sabi ni Saulo. Roma chapter 1 verse 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Elohim, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad ng isang Elohim. Kilala nila, hindi nila pwedeng i-deny. Pero ikinaila nila ang kapangyarihan ni Amang Yahweh. Hindi nila kinilala ang kanyang kapangyarihan. Hindi nila niluwalhati ang kanyang pagiging Elohim. Ni pinasalamatan, yes. Sabi ko nga sa inyo, kung merong isang bagay na talagang sinisingil ni Amang Yahweh sa bayang Israel, yung kanilang pagiging ingrato, walang pasasalamat. Kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim na distro. Hindi sila nakakilala ng salita ng Ama. Wala silang pangunawa. Kaya nga sabi sa aklat ng Hosea chapter 6 verse 4, ang aking bayan ay nangawala dahil sa kawalan ng pangunawa. My people were destroyed because of lack of knowledge. Ano po? Unang hari, ito pa yung isa. Kaya mag-ingat po tayo na huwag tayong padaya ng ating sariling mga pangunawa. Unang hari, chapter 13. Ito pa. Unang hari, chapter 13. Ang kwento naman dito ay tungkol sa isang inutusan ng Ama. Unang hari 13 verse 18. Ang kwento rito ay merong inutusan, na pumunta sa bayang Israel at sinabi ng Ama sa kanya, huwag kang babalik sa pinanggalingan mo.
Huwag kang kakain at huwag kang iinom. Yun ang binigay sa kanyang taludturan. Ano po? Naulitin ko. Inutusan siya para magsalita. Pumunta kay Jeroboam. Dahil may mensahe ang ama. At sinabi ng ama doon sa kanyang lingkod na huwag kang bumalik sa pinanggalingan mo at huwag kang iinom o kakain doon sa pupuntahan mo. Ano po? Yun ang salita. Now, kung merong ibinigay sa atin ng ama na salita at explicit yung pagkakasabi, abay mga kapatid ko, magkaroon tayo ng pangunawa na yun lang ang sinasabi sa atin, walang bawas, walang dagdag. Pero ang kwento rito, nasa verse 18. Ano po? O itas ko sa verse 16. Nang marinig ng isang sinasabing propeta na may lingkod ng ama na pumunta sa kanyang bayan, hinabol niya. At sinabing, bumalik ka at kumain ka at uminom ka. Pero ito yung sabi ng lingkod, verse 16, hindi ako makababalik na kasama mo o makapapasok na kasama mo, ni makakakain man ng tinapay o makakainom man ng tubig na kasalo mo sa dakong ito. Bakit hindi ka pwedeng kumain sa lugar nila? Sabi nung salita ng ama sa lingkod ng ama. Huwag kang kakain doon. Huwag kang iinom. Huwag kang babalik din sa pinanggalingan mong daan. Sapagkat isinaysay sa akin sa pamamagitan ng salita ni Amang Yahweh, huwag kang kakain ng tinapay o inuman ng tubig doon, o babalik man na yumaon sa daan na yung pinanggalingan. Yun ang sinabi ng salita ni Amang Yahweh sa akin. Kaya hindi ako pwedeng bumalik, kapatid. Itong sinasabi niya. Pero itong sinabi ng kanyang kausap, verse 18. At sinabi niya sa kanya, ito naman sinabi, ako man ay propeta na gaya mo. At isang anghel ay nagsalita sa akin sa pamamagitan ng salita ni Amang Yahweh. Here we go. Na nagsasabi, ibalik mo siya na kasama mo sa iyong bahay upang siya makakain ng tinapay at makainom ng tubig. Pero itong taong ito na nagsasabing propeta siya ba totoong propeta? Hindi. Ngunit siya ay nagbulaan sa kanya. Nawan tanong, yung lingkod ng aba ay bumalik ba? Kumain na kasama ng taong ito na nag-iimbita? Yes. Bakit? Alin ang mas pinaniwalaan ng taong ito? Yung salita ng ama na narinig niya mismo? O yung taong ito na nakarinig daw ng salita ng ama at siya'y pinababalik? Now, mga kapatid ko, ito yung sinasabi natin na kung minsan tayo ay nakakarinig ng payo sa hindi dapat karinggan, at ito yung ating binibigyang diin sa ating buhay at ginagamit natin ang payong ito para tayo magdesisyon sa ating mga sarili. Now, kung totoo na siya'y kinausap ng ama, ang lingkod na ito ay nanampalataya at may dumating na isang nagsasabing kinausap din siya ng ama sa pamamagitan ng isang anghel at ininvoke pa na ito'y salita ni Amang Yahweh, may kapatid ko, kung tama yung narinig mong salita in the beginning at explicit yung pagkakasabi ni Amang Yahweh, sa tingin mo, magpapadala pa si Amang Yahweh ng ibang mensahe sa iyo samantalang kinausap ka na niya in the beginning directly? Dito natin makikita na kung tayo po ay kulang sa pangunawa. Ano po? At nakakarinig tayo ng mga sinasabing smooth na pananalita. Yung bang matamis mangusap. Ayan. Parang narinig ko sa women's ministry noong nakarang araw. Sa mga nakakarinig na mga matatamis na mga salita, smooth kung magsalita. Instead na sila yung makapagbigay ng aral, sila yung napapangaralan at sila yung mga nangawawala. Ano po? Abay, nangyayari din ba siya? Yes. Kaya marami ang nawawala din sa atin sa pananampalataya. Dahil sa tingin ng mga nakakarinig sa kanila, mas marunong
At mas may mensahe yung nagsasalita sa kanila kaysa yung aral na naririnig nila mula kay Amang Yahweh. Ano po? Dinadaya sila ng kanilang sariling pandinig. Ayan. Huwag naman sana, mga kapatid, ano po? Huwag naman sana. Kaya sabi dito sa verse 20, at nangyari samantalang sila nauupo sa dulang ng salita ni Amang Yahweh, dumating sa propeta na nagpabalik sa kanya. Dumating yung salita niya uli. At siya'y sumigaw sa lingkod ng ama na nanggaling sa Yehuda na sinasabi, ganito ang sabi ni Amang Yahweh, sa paraang ikaw ay naging manunuway sa bibig ni Amang Yahweh at hindi mo iningatan ng utos na inuutos ni Amang Yahweh sa iyo, kundi ikaw ay bumalik at kumain ng tinapay at uminom ng tubig sa dagong kanyang pinagsabihan sa iyo, huwag kang kumain ng tinapay at huwag kang uminom ng tubig, ang iyong bangkay ay hindi darating sa libingan ng iyong mga magulang. Ouch. Anong ibig niyang sabihin? Mamamatay ka sa lugar na ito. At hindi ka naaabot sa iyong pinanggalingan na libingan ng iyong mga magulang. Meaning doon ka ililibing. No, dito ka na mamamatay at dito ka na ililibing. Yung makikita po natin yung seriousness, yung panganib na tayo po ay padadaya sa ating mga naririnig. Padadaya sa ating mga sariling kaisipan. Padadaya sa kaisipan ng iba na nagsasabing galing kay Amang Yahweh ang kanilang mga salita. Yun po yung nakakatakot. Ano po? Pag sila hindi mo kilala magsasabing ito'y galing kay Amang Yahweh, anong sabi ni Saul? Tignan ninyo kung ang mga espiritu nakikipag-usap sa inyo ay totoong galing kay Amang Yahweh. Test all spirits, sabi niya. Tingnan ninyo ang espiritong nakikipagsangguni sa inyo. Meaning yung mga nagsasalita sa inyo. Yung mga nagbibigay sa inyo ng payo na nagsasabing sila ay pinadala ni Amang Yahweh. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Efeso chapter 5, verse 6. Efeso 5:6. Huwag kayong padaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Ayan, ang tawag sa mga salitang sa mga tangga ito ay walang kabuluhan. Yung mga nagsasabing galing kay Amang Yahweh, huwag agad po kayong maniniwala. Subukin po ninyo mga salitang nagsasabing sila galing kay Amang Yahweh. Dahil kung kayo ay may salita ni Amang Yahweh sa inyong puso, marirecognize ninyo, mauunawaan ninyo, makikilala ninyo kung ito may galing kay Amang Yahweh. Ano po? Paano nyo malalaman pag ito'y taliwas doon sa aral na narinig ninyo? Abay, hindi galing kay Amang Yahweh yung mga naririnig ninyo. Bakit taliwas Parang yung lalaking binasa natin. Ang salitang narinig niya kay Amang Yahweh ay, huwag kang babalik sa pinanggalingan mong daan at huwag kang kakain at iinom. Ano naman ang sinabi? Nung isang salita na sasabing siya'y propeta at galing kay Amang Yahweh kanyang salita, kabaliktaran nung sinasabi niya. Ano po? Magkaroon tayo ng pangunawa, magkaroon tayo ng discernment sa ating mga naririnig. Kaya sabi niya rito, huwag kayong madaya ng sino man na mga salitang walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang galit ng Ama sa mga anak ng pagsuway. Sa mga anak ng pagsuway, nangyari ba ito doon sa lalaki? Yes. Pinatay siya doon ng Ama. Nilapa siya ng leon. Nilapa siya ng leon. Kaya ang pagkanyang libingan ay hindi na umabot sa kanyang mga magulang. Meaning hindi siya inilibing sa libingan din ng kanyang mga magulang dahil undat sa lugar na yun doon siya inilibing. Verse 7, huwag kayong makibahagi sa kanila. Never na makibahagi kayo sa kanila. Huwag kayong sasama. Huwag kayong makikibahagi. Ano po? Layuan ninyo ang ibig sabihin ng Apostol Saulo. Pag ganito yung mga naririnig niyo mga salita, nataliwas doon sa sinasabi ni Amang Yahweh, bagamat matatamis magsalita. Abay mga kapatid ko, takbuhan ninyo. Dahil sinabi ni Saulo, huwag kayong makibahagi sa kanila. Bakit? Dahil ang galit ng Ama ay dumarating
sa mga taong gumagawa ng pagsuway. Meaning kabaliktaran ang ipinapagawa sa inyo. Ano po? Kabaliktaran ang ipinapagawa sa inyo. Kaya sabi niya pa dito sa Jeremiah chapter 23 verse 17. Jeremiah 23:17. Ito po ang sabi ni Jeremiah. Kanilang sinasabing lagi sa kanila, nagsisihamak sa akin, sabi ni Amang Yahweh. Sila daw na nagsisihamak, sila na walang pakundangan na i-invoke ang pangalan ni Amang Yahweh. Sabi ni Amang Yahweh. Magkakaroon kayo ng kapayapaan at sa bawat isa na lumalakad sa katigasan ng kanyang sariling puso na sinasabi, walang kasamaang darating sa inyo. Mas sinasabi niya, gumawa lang kayo ng masama, walang mangyayari siya. Bakit? Mapagpatawad. Kaya totoo, mapagpatawad si Amang Yahweh. Para, bakit? Anong sabi ni Saulo? Dahil ba si Amang Yahweh ay mapagpatawad at gagawa tayo ng maraming kasalanan? Father, Yah forbid. Yun ang sinabi ni Saulo. Dahil ba si Amang Yahweh ay mapagpatawad, kaya bibigyan niya tayo ng blank check na gumawa ng kasamaan? Father, Yah forbid. Sasabihin ng mga mag-aagay sa inyo, okay lang yun kapatid. Hindi okay ang gumawa ng masama. Hindi okay ang gumawa ng pagsalangsang. Sino sa inyo magsasabi na okay lang na gumawa ng pagsalangsang may pagpapatawad naman? Kapatid ko, what if kung hindi ka na makapagpatawad? Yun ang nakakatakot. Kaya nakakatakot gumawa ng pagsalangsang. Hindi pwedeng okay ang gumawa ng kasalanan. Sasabihin nila sa inyo, kapatid ko, tao ka pa rin naman yan na nakagawa. Na oo, tama po yun. Pero hindi pwedeng sabihin na okay lang na gumawa ng kasalanan. Maling advice pag yun ang naririnig nyo, takbuhan ninyo. Dahil hindi ito galing kay Amang Yahweh. Yun ang nakakatakot. Ano po? Yun ang nakakatakot. Sila ay nagsisihamak sa akin, sabi ni Amang Yahweh. Bakit? Ini-invoke nila ang pangalan ni Amang Yahweh. Yun ang nakakatakot. Ano po? Kaya mag-ingat po tayo sa mga binibigay, naririnig nating payo. Baka tayo ay malinlang ng ating sariling pag-unawa dahil matatamis silang magsalita. Yung gusto mong marinig, ipaparinig nila sa iyo. Ito yung isang kwento na kung ano yung gusto mong marinig, yun ang ipaparinig nila sa iyo. Ito yung kwento. Pangalawang Kronikas. Gusto niyo ng ganong kwento? Ito yung kwento na ito. Na kapag tayo ay may gustong gawing desisyon sa buhay natin, ang gusto nating marinig yung sang-ayon sa atin. Tama? Siyempre, sabi ng asawa ko, bagamat hindi yun ang tama na desisyon, pero ang gusto mong marinig yung sang-ayon sa iyo. Kapag galit na galit ka at may kaaway ka, ayan, ang gusto mong marinig yung sang-ayon sa iyo. Ito ang isang kwento. Pangalawang Kronikas, chapter 18. Ito ang kwento. Ang kwento rito ay si Jehoshaphat at si Akab. Sila'y hari ng Israel at Yehuda noong panahon nila. Magkamag-anak pa sila. Okay? Now, dito sa verse 5, nang magkagaypinisan ng hari sa Israel ang mga propeta na 400 lalaki at sinabi sa kanila, magsisiparoon ba kami sa Ramot Galaad upang makipagbaka o uurong ako? Anong sabi ni Akab? Didigmain ko ba ang Ramot Galaad o kami ay uurong? Now, anong sabi nitong mga 400 na propeta? Sinabi nila, umahon ka! Bakit? Sapagkat ibibigay ng Elohim sa kamay ng hari. Now, ito ba ang gustong marinig ng hari? Yes! Kaya nga siya nagtatanong. Dahil gusto niyang sakupin ang Ramot Galaad. Now, may mga pagkakataon na nangyayari pa ito sa buhay natin? Yes. Pag may gusto tayong gawin, ang gusto nating marinig, yung sang-ayon sa atin para magkaroon tayo ng tinatawag na confirmation. Ayan. Confirmation, yan ang iniisip natin. Pero tanong mo lang kapatid, kung makabubuti ba ang gagawin mo?
At yung hinihingan mo ng payo, marunong sa salita ng Ama. Baka ini-invoke lang ang pangalan ni Amang Yahweh. At natakot ka kaagad na ito'y galing nga kay Amang Yahweh. Verse 6, ngunit sinabi ni Jehoshaphat, ito yung yung isang hari, ito yung hari ng Yehuda. Wala ba ritong ibang propeta ni Amang Yahweh upang tayo'y makapag-usisa sa kanya? Nagtatanong, bakit? Imagine 400 sila walang kumontra? Kaya sabi niya, wala na bang iba? Itong sabi ng hari na si Akab. At sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, may isa pang lalaki na mapag-uusisahan natin kay Amang Yahweh. Ngunit, anong sabi ni Akab? Kinapuputan ko siya. Bakit? Sapagkat kailanman ay hindi siya nanguhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi laging kasamaan. Merong isang propeta, sabi ni Akab, pero kinapuputan ko siya. Ibig sabihin, ayaw niya yung mga salitang lumalabas sa propeta na ito na si Mikaya. Dahil nagsasalita ng totoo si Mikaya. At ito yung ayaw marinig ng hari. Ano po? Kaya sabi niya, no, wag kang magsalita ng ganyan, hari. Ipatawag natin si Mikaya. So, nasunod si Jehoshaphat. Kaya tinawag nila si Jehoshaphat. At tinanong si Mikaya, kung lulusubin nga ba nila ang Ramot Galaad at magtatagumpay sila. Ito ang sabi ni Mikaya, verse 16. At kanyang sinabi, aking nakita ang buong Israel na nangangalat sa mga bundok, na gaya ng mga tupa na walang pastol. At sinabi ni Amang Yahweh, ang mga ito'y walang hari. Umuwing payapa ang bawat lalaki sa kanyang bayan. Anong sabi ni Mikaya? Matatalo kayo sa digmaan. Mamamatay kayo. Bakit? Dahil ang mga Israel ay magkakalat na parang tupa. Yun ang sinabi ni Mikaya nang tinanong siya kung lulusob nilang Ramot Galaad. Kaya sabi dito sa verse 17, at sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, di ba isinaysay ko sa iyo na siya hindi manghuhula ng mabuti tungkol sa akin kundi kasamaan? Now, nangyari ba yung sinabi ni Mikaya? Yes. Pero ito hindi dininig ng haring si Akab. Now, ito ba yung nangyayari sa atin? Yes, dinadaya tayo ng ating sariling kaisipan dahil ang gusto nating marinig na payo, yung gusto natin. Yung gusto nating marinig na aral, pag tayo pupunta sa ating mga sangbahayan, pupunta sa ating mga kapilya, yung mga aral na maalala ko na naman yung kwento ng asawa ko. Kaya daw sila umalis sa kanilang dating sangbahan dahil pag nangangaral daw yung pastor, parang sila yung pinapatamaan. Kaya umalis sila ng sambahan. Ngayon, gustong-gusto nila yung pastor. Bakit? Yung pastor daw hindi nagsasalita ng ganong mga salita na sila yung nakukundik sa kanilang mga gawa. Kaya mas gusto nila ngayon yung kanilang pastor. Now, ito ba yun ang gusto ninyong mga salita na sinasabi ayaw nyo ng mga salitang makakapag-convict sa atin? Abay mga kapatid ko, kung hindi kayo makukonvict ng salita ni Amang Yahweh, never na may makapag-convict sa inyo. Walang makapag-convict. Kung mismo ang salita ni Amang Yahweh ay hindi makapag-convict sa atin, kapatid ko, ano pang hinihintay natin makapag-convict sa atin? At kung ayaw nyo ng ganito mga salita, abay kapatid ko, hindi aral ang gusto nyo marinig. Smooth ang gusto nyo marinig. Anong sabi ni Propeta Isaias? Humiyaw ka! Sabi ni Propeta Isaias, sabihin mo sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. Cry out, spare not. Sabihin mo ang kasalanan ng aking bayan. Yun ang sinabi ng Amang Yahweh kay Isaias. Kaya kung nangangaral ang ating Ama, mga kapatid ko, kung maapakan ang ating mga paa, abay hindi lang kayo naapakan. Ako naapakan once. Pag ako'y binibigyan niya ng aral. At inaapakan niya uli for the second time. Pag ako'y nangangaral. Ano po? Kaya ang lagi kong sinasabi, don't shoot the messenger. Ano po? Dahil tayo nangangaral lamang. Kaya makikita po natin, ano po, na
tayo ay napapadaya ng ating sariling kaisipan dahil iniisip natin na tayo ay tama at galing kay Amang Yahweh ang ating mga naririnig ng mga desisyon, yung pala galing sa atin. Or, yung mga payo na ating naririnig, gusto lang nating marinig na payo dahil yun ang gusto nating gawin sa ating buhay. Ano po? At ito naman ay hindi ayon sa dapat sana nating gawin. Pero ito dahil gusto nating mangyari, nagkaroon tayo ng confirmation, ginawa natin at the end of the day, malalaman na lang natin na ito pala ay hindi tamang gawin. Bakit? Huli na. Nangyari na. Ang sabi ng asawa ko, Isaiah chapter 30 verse 10. Isaiah 30 verse 10. Ito yung mga gusto nating marinig pag tayo pupunta sa mga aral ng Ama. Tignan natin kung ito yung gusto natin. Isaiah 30:10. May maasahan ko na yung asawa ko sa paghahanap pa. Isaiah 30:10 na nagsasabi sa mga taga-kita, huwag kayong magmalas. At sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga matuwid na bagay. Magsalita kayo sa amin ng mga malubay na bagay. Manghula kayo ng mga mandarayang bagay. Smooth things. Magsalita lang kayo ng nakakakiliti sa pakinig. Huwag kayong magsasalita na nakakadugo sa puso. Na nakapandudurog ng laman. May kapatid ko, kung gumagawa tayo ng pagsalangsang, natural lamang na tayo madudurog sa laman. Dahil totoo ang salita ni Amang Yahweh. Ano po? Totoo ang salita ni Amang Yahweh. Dahil ang salita ni Amang Yahweh, sabi niya sa Hebrew, ay tagusan hanggang sa kaloob-looban ng ating mga laman. Tama? Yun ang salita ni Amang Yahweh. Ano po? Kaya, sabi niya dito sa aklat ng Awit, chapter 94, verse 8. Tehillim. Awit 94:8. Awit 94:8. Gunitain ninyong mga hangal sa gitna ng bayan, at ninyong mga mangmang, kailan tayo magiging pantas? Alam nyo, very brutish ang pagkakasabi dito sa verse 8. Nung sabi niya, gunitain ninyo kayong mga hangal at kayong mga mangmang, kailan kayo magiging pantas? Kailan daw tayo matututo sa aral? At pinakikinggan pa rin natin ang ating mga sariling kaisipan at mga payo ng mga kakilala natin, maaari, o kaibigan natin, o kasamahan sa trabaho, nakapareho tayo ng kaisipan. Samantalang meron naman tayong mga pastor, meron naman tayong mga deacon, may mga elders, may mga mothers sa assembly na pwede nating pagtanungan. Pero ayaw nating pagtanungan. Bakit? Dahil taliwas yung kanilang magiging sagot sa atin. Ang gusto natin, yung kapareho ng gusto natin kaisipan. Nung sabi dito sa aklat ng mga awit, kayo'y mga mangmang. Kailan kayo magiging pantas? Ano po? And then, sabi pa niya dito sa pangalawang Thessalonica, chapter 2, verse 11. Ito, Thessalonica 2:11. Pangalawang Thessalonica. Pangalawang Thessalonica 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Ama ang paggawa ng kamalian. Bakit? Upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Ito na yung tinatawag nating strong delusion. Dahil ayaw mo makinig sa salita ng Ama, mas pinakikinggan mo yung sariling pangunawa at kaisipan, at gusto mong makarinig ng mga aral na hindi galing kay Amang Yahweh, so be it, sabi ni Amang Yahweh. Nakalimutan mo na kapag ikaw ay nakukonvict, si Amang Yahweh yun. Sabi niya dito sa Hebrew chapter 4 verse 12, yung sinasabi ko sa inyo kanina, ng salita ni Amang Yahweh ay parang talim ng bakal na left and right, na parehong may talim na bakal. Hebrew chapter 4 verse 12. Sabi niya dito, sapagkat ang salita ng Ama ay buhay at mabisa at matalas
kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon saan hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kapag tayo ay nasa salita ng Ama at tayo ay nakakaunawa, mauunawaan natin kung ang ating mga salita o ang ating mga kaisipan ay sa atin galing o galing kay Amang Yahweh. May discernment na tayo. At alam natin kung ang mga naririnig nating aral o naririnig nating payo ay taliwas kay Amang Yahweh. Bakit tayo ay gagawing pantas ng salita ni Amang Yahweh? Pero kung wala tayong naririnig na aral at ayaw tayong makarinig ng aral, abay, parang tayong katulad doon sa aklat ng mga awit. Tayo mga mangmang. Ano po? Tayo mga mangwang. At nagtatanong sa kailan tayo magiging pantas. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Efeso chapter 4 verse 17, malapit na po. Efeso chapter 4 verse 17. Ito ang sabi ni Apostol Saulo sa mga taga-Efeso. Ito nga ang sinasabi ko, sabi ni Saulo. Sinasaksihan ko sa rabay na kayo ay wag nang magsisilakad pa na gaya naman ng mga lakad ng mga hintil. Pag sinabing lakad ng mga hintil, lakad ng mga hindi nananampalataya kay Amang Yahweh. Lakad ng mga hindi sumasamba kay Amang Yahweh. Lakad ng mga hindi tinawag na lingkod ni Amang Yahweh. Walang pagkakilala ng mabuti at masama. Ang kanilang mga nasa puso ay sila yung tama. Dahil ang kanilang kinikilingan ay ang kanilang mga sariling kaisipan. Pagpapalalo sa kanilang pag-iisip, yun ang huwag nating tularan. Mga kapatid, tayo ay tinagurian ng nananampalataya. Tayo ay tinagurian ng mga lingkod ng Ama. Tayo ay tinagurian ng mga anak ng ating Ama. So natural lamang na tayo ay magkaroon ng sinatawag na pangunawa. Ano? Kaya sabi niya dito sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 12. Datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang mga nangagpapagal sa inyo, ayan, sa mga humihingi ng payo. Kilalanin daw ninyo kung sinong nangangaral sa inyo. Kilalanin ninyo yung mga salitang inyong naririnig kung galing ba kanino. Ano po? Sa inyong kaisipan ba? O sa ibang kaisipan? Sa kilala nyo o hindi nyo kilala? Kaibigan nyo lang ba sa trabaho kaya silang nagiging advisor ninyo? O kapareho nyo ng pangunawa at yun ang gusto nyo maunawaan at gusto nyo marinig? Kilalanin nyo mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa rabay at nangagpapaalala sa inyo. Alam nyo, mapalad tayo kung mayroong tagapagpaalala sa atin. Alam nyo, kung tayo lang sana matututo sa mga aral na naririnig natin, alam po ninyo, walang mapapariwara sa atin sa buhay. Lahat tayo ay mapapanuto. Yun ang alam ko. Pero kung iniisip natin na tayo ang tama dahil sa ating sariling kaisipan, kung iniisip natin na yung ating mga naririnig na payo mula sa ating mga kaibigan, kakilala, katrabaho, na hindi naman marunong sa salita ng Ama ay makakabuti sa atin, kaya tayo napapalungit. Bakit? Dahil ayaw natin humingi ng payo doon sa mga nakakaunawa sa salita ng Ama. Sila, sabi niya, ang nangagpapaalala sa inyo. Ano po? At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig. Ingatan daw nyo sila. Dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Dahil sa kanilang mga gawa, sa kanilang pang-aaral sa inyo, sa kanilang pagpapaalala sa inyo, sabi niya, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Huling salita na po ito ng Rabay, Hebrew chapter 13, verse 17. Hebrew 13:17. Magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo.
sa inyong mga pastor, sa inyong mga deacon, sa ating mga elders, sa ating mga nanay sa assembly. Sila ang ibinigay ng Ama sa atin para magbigay ng payo sa ating pang-araw-araw na buhay. Wala pong bayad ang ibibigay nilang payo kung kailangan ninyo ng payo. Magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila. Sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, it's true. Hindi po natin binabayaran ng ating mga pastor na nagbibigay sa aral. Alam niyo po ba kung gaano katagal gumawa ng aral? Alam niyo po kung gaano gumawa ng nakita ko kanina yung pangangaral ni Deacon Kit. Mayroon pa siyang PowerPoint. Si Pastor Dondon may gumagawa ng PowerPoint. Oras pong ginugugol nila. Wala po silang bayad. Pag nagbibigay ng payo, wala rin bayad. Pero masaya po sila na gawin ang mga bagay na ito dahil ito'y galing kay Amang Yahweh. Ano po? Sila yung nagpupuyat at nagpapagal para sa ating mga kaluluwa. Na parang sila ang nangagsusulit. That's true. Parang kami ang mag-aani at the end of the day. Hindi. Ang pag-aani namin na pabuya, hindi galing sa tao. Hinihintay din namin ang pabuya mula sa rabay katulad din ninyo. Upang ito'y gawin nilang may kagalakan. Totoo, kapag kayo ay, alam nyo, kapag ang mga kapatiran ay napapanuto, natutuwa ako mismo. Pinapasalamatan ko siya, purihin ka, Amang Yahweh. Sabi ko, pag naririnig ko ng isang kapatid ay natututo sa buhay. Praise you, Father Yahweh. Sabi ko, salamat, Father Yahweh. Sabi ko. Pero kung sa inyo may napapalungi at napapariwara, nasasadlak sa anumang mga kabigatan sa buhay at mga kasapunaan at mga bagabag, nalulungkot din po ako. Ano po? Huwag may hapis. Bakit? Sapagkat sa ganito, hindi ninyo mapapakikinabangan niya. Totoo. Kaya mga kapatid ko, gawin po natin ang aral na narinig po natin. Matuto tayong kumilala kung ito ay ating sariling kaisipan o kaisipan ng Ama. Matuto tayong kumilala kung ang ating mga naririnig na payo ay galing kay Amang Yahweh o galing lang sa ating mga kakilala na gusto nating marinig na payo. Matuto tayo, mga kapatid ko, na kilalanin kung ano ang tunay na salita ng Ama. Magkaroon tayo ng pangunawa at tayo maging panta sa salita ng Ama. At huwag lang nating bigyang daan ang ating mga sariling kaisipan at yung mga kwento na gusto nating marinig dahil ito yung gusto nating maunawaan sa ating sarili. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng ating rabay. Makinig tayo sa ating mga pastor. Makinig tayo sa ating mga elders sa assembly, sa ating mga nanay sa assembly, sa ating mga mothers sa assembly kung kailangan natin ng payo. At sa ating mga kapatiran, saan man po sila naruroon, magkaroon tayo ng discernment sa ating pang-araw-araw na buhay at kilalanin natin kung paano tayo magdedesisyon sa tulong ng ating Ama, sa gabay ng ating banal na espiritu at sa payo ng ating mga namumuno sa ating mga assembly. Andyan po palaging ating mga nanay sa assembly, mga elders sa assembly, mga pastors at mga deacon. At higit sa lahat, tayo po ay manalangin sa ating Ama sa pamamagitan ng ating rabay na ipaunawa sa atin kung anong dapat natin gawin sa ating buhay para tayo po hindi makasalangsang. Ulitin po natin huwag tayong padaya sa ating mga sariling kaisipan dahil ito po ay sinasabi natin magiging pabigat sa atin at magiging sanhi ng ating kamatayan. Huwag naman po sana. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach sa ibinigay po niyang aral sa atin. Salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po sa inyo. Hallelujah.